Yo, good evening. Today is May 27, 2026. Ang target location natin ngayon ay La Paz, Tarlac. Solo bike expedition with Antonio Bagsik. Tara, let's go! Alas 12 na madaling araw ang ride out ko this day. Dito sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal via East Bank Road. One shot or doon na muna ako mananatili ng pansamantala sa La Paz, Tarlac after kong makarating doon ng pagbibisikleta. Hello boss, bawal dumaan bike dyan? Pwede, thank you. Shortcut eh, papunta akong Cubao. Lumiko pa Eastwood at binaybay ang Circumferential Road 5 or C5. First time ko makadaan dito sa White Plains, Quezon City. Dumaan sa malaking daan ng EDSA na part ng Maharlika Highway. Pinaka-purpose pala ng expedition ito, Tarlac, ay may dadaluhan akong lamay ng aking first cousin sa family ng Talisik. Alauna 8, nakarating ako ng Balintawak, Caloocan. Na-achieve pa rin ang less than 1 hour challenge moving time mula sa Taytay, Rizal. Madadaanan ko ulit ang mga bayan ng Bulacan na nagsimula sa Mikawayan, Parilao, Bukawi, Wiguinto, Lilico, Pamalolos, at Kalumpit, Bulacan, at malaking daan ng MacArthur. Nagka-ferry recovery malapit sa boundary ng Wiguinto at Malolos, Bulacan. Oras, alas 3:38 ng umaga ay nakarating sa paunang bayan ng Pampanga dito sa Apalit. Nagpipacing ako ng around 23 to 27 kph at zone 2. Kaya unti-unti ko nang nararamdaman ang pulikat sa aking hita at binting kalamnan. Nag-minor stop at strength recollection sa 7-Eleven dito sa Apalit, Pampanga. Nag-snacks ako ng peanuts na paborito ni Anya Chan sa sikat na anime na Spy Family. Naubos ko agad ang binaong Pocari na nagpapaagas ng malala ng aking sweat. Matamis pala ang lasa ng pawis kasi sweat. Hotdogs! Nag-switch energy drink from Pocari to Gato Blue. Kasi Gato Blue ang tawag sa gato na blue. At Gato Red kapag red, hotdogs again! Alas 4:51, narating ang malaking bayan ng San Fernando, Pampanga. Apan may hypothesis kung bakit lumalabo na ang video recording ko, ay napapatakan siguro nang lumalagas ang pawis ang lens ng phone camera ko. At nagpapalabo talaga ng paghahanap ko ng tunay na pag-ibig. Hotdogs! Dito na ako naabutan ng bukang liwayway at ako'y nagsagawa ng 10 minutes sa pahinga, snacks at laklak tubig para libsan ulit ang nararamdamang pulikat. Mas maigi na yan kaysa sa puli dog. Waf! Waf! Sa history ng bike ride ko ay hanggang dito sa San Fernando, Pampanga lang ang narating ng aking pagbibisikleta, Panot, Luzon. North Luzon, brother. At based sa mga nakunan ko na video recordings ay may malawak at magandang bike lanes dito sa Pampanga patungo pati Labastagan, San Fernando, Pampanga. Nararamdaman ko pa rin ang kirot ng pulidog sa aking binting kalamnan. It's a good thing may nakita kong truck na nagtitinda ng saging. Napabili ng halos 40 petot na may 15 pieces banana. At based sa aking karanasan ay naibsan
at hanggang sa nawala ang nararamdamang pulidog sa aking mga binti. Effective ang banana with erecto lights sa pagbibisikleta ng malayo at Zone 2 max threshold. Antonio Bagsik! Joe Corn Beef! Hindi pinupulikat ang mga unggoy. Kasi unggoy sila. Pulikat, unggoy ay malayo. By the power of banana. Nabibigyan dapat ng gorilla power. At hindi pulikat. Ha, hotdogs! Actually, nakarating na ako dito sa mga bayan ng Pampanga noon sa first employment ko sa Computer POS Systems. IT support ako na nag-out of town visit sa mga restaurants at fine dining establishments na inalalayan ng tulong pang teknolohiya. Nagka-travel noon ng monthly maintenance dito sa SM Telebastagan, SM San Fernando Downtown, SM Pampanga at SM Clark. Na-miss ko ang first job employment ko sa Computer POS System Corporation. I miss this SM Telebastagan also kasi dito ang first POS installation ko sa Sark's Burgers branch noon. Oras, alas 6:46 ay nakarating sa LA. Angeles City, Pampanga. At magpapatuloy pa din ang magandang bike lanes. At may nakakasabayan at kasalubong na bikers at runners. Sa hindi kalayuan ay narating ko ang Mabalacat City, Pampanga. Oras, alas 6:54. Maganda pa rin ang bike lanes dito at maganda pa rin ang pacing ko kasi hindi pa traffic kahit dito sa Mabalacat City, Pampanga. Lalo na sa Dao bus terminals na dati ay nilalakad ko from bus terminal to SM Clark kasi mabagal umusad ang jeep patungo sa SM Clark. Upon biking, mahaba din ang huling bayan ng Mabalacat, Pampanga. Susunod ay first time kong mararating ng pagbibisikleta. Ang kasunod na lalawigan. Achievement unlocked. Banban Tarlac Bridge. Alas 7:21.
via MacArthur Highway. Nakarating agad na may saktong bilis na bukod sa hindi traffic ay nawala na ang pulidog na nararamdaman at nagme-maintain ng 25 to 27 kph in a long distance. Shootout kay Kuya Antonio Ilacion Aldocente, nakapangalan ko din na malakas at mabagsik. At huminto, kumukuha din ng litrato kasama ang kanyang asawa. Antonio Bagsik, kailan ka magjujuwa? Saka na kapag brown na ang uwak. May genetic altercation na nangyari kaya may puting uwak na dahil sa DNA mutation na tinatawag na leucism o leucism. Ito ang pagkawala ng pigmentation or kulay due to albinism or pagiging mapusyaw. Alam mo bang maraming uwak din sa inuman? Kasi kapag nalalasing na ang mga lasinggero ay nagbubuga ng uwak. Ha, hotdogs! Narating ang kasunod na bayan ng Tarlac dito sa Capas. Oras, alas 7:57. Tuloy-tuloy ang pacing ko ng 20 kph plus. Dahil mahaba ang patag dito sa MacArthur Highway na nagmula pa ng Caloocan City, Metro Manila. Nag-evolve na ang cardiovascular physique ko na kinakaya pa din mag-maintain ng takbong 20. Much better ang takbong 20 kaysa sa baon 20 kapag long ride na umaasa sa trupa. Nag-breakfast ng lugaw kasi mabigat sa tiyan ang peanuts. Kamoting kahoy, spotted. Alas 9:08 ay achievement unlock ang pinakabayan dito sa lalawigan ng Tarlac. Ang way pa kanan ay rekta palapas Tarlac. Pero dumiretso ako para ma-unlock din ang SM City Tarlac. Since may kliyente din ang Compure POS doon na Sark's Burgers establishments na pinupuntahan ko din ng trabaho na out of town IT support.
nagsagawa ng 25 minutes break sa tapat ng Metro Town Mall dito sa Tarlac City para mag-conserve ng energy para sa last 15-kilometer burst sa susunod na lalawigan ng Tarlac. May nakasabayan ako na dalawang bata dito sa Tarlac na sumasabay sa 23 to 27 pacing ko at humiwalay sa intersection at patungo sila sa Victoria Tarlac. Dito na ang pupuntahan at pakikilamay sa La Paz, Tarlac. Oras, alas 10:46 via Santa Rosa, Tarlac Road. Napadaan sa isang mabahay na lugar na maraming humps. Sa paliko, bandang bukid ng La Paz, Tarlac ay rough roads na goods pa rin magtakbong 15. Kasi sanay ang pawit ko sa pagsalo ng impact at nakabuild ang bike ko sa ganitong situation. Kaso, sira na pala ang tire set ito, kaya kalaunan ay tuluyan na itong nasira. At dito na ang mababang paral ng Lumboy, ang itinuro na lugar kung saan malapit. Pagdarausan ng lamay, ang first cousin ko na si Ate Emily Talisik Corcuera. Ilang beses na akong niyaya ni Ate Bibe na pumunta dito sa lugar niya sa La Paz, Tarlac. Pero hindi ko mapagbigyan kasi hindi angkop sa situation noong panahong nagagawi ako sa Gapan, Nueva Ecija at Tarlac City. Sa iyong pagpanaw ay makamtam mo ang kapayapaan at hintayin ang pagbabalik ng Diyos. Nakapagtala ang bike expedition ko. Dated May 27, 2026. La Paz, Tarlac, one shot via Mabalacat, Pampanga ng 155 and 8800 kilometers. 213 meters lang na elevation gains. Average speed of 23 and 40 hundredths km per hour at total expenses of 340 petot that bike ride day.
6 hours and a half total moving time, 4 hours and a half total recovery time, and total time of 11 hours and 15 minutes. Nag-start ng 12 AM sharp at nagtapos ng 11:15 AM. At hindi pa natatapos ang bike ride details breakdown since ipa-plug at isasummarize ko na rin ang pagbalik ko ng Taytay Rizal. Maikli lang ito. After ng pananatili ko ng 1 week dito sa Lumboy, Tarlac, ay nag-decide na ako agad umuwi pabalik ng Taytay Rizal. Petsa, June 4, 2026. Since wala na akong gagawin dito at lalang wala naman akong jowa dito. Pag-uwi ay nadaanan ang kalapit na lalawigan ng Nueva Ecija, Zaragoza, Aliaga, Cabanatuan, Santa Rosa, San Leonardo, at sa dulong bayan ng Gapan City. Kasunod, ang sumpang daan ng San Miguel, Bulacan. Ang 40% ay rough roads at putikan since bumabagyo that time. At sa lugar na ito ng Bulacan ay lumobo sa umukang butas sa rear tire ko. Kahit naka-headset ako for listening music, ay may naririnig akong bagay na sumasabit sa bike frame. And upon checking ay ito ang tumambad. Nang sinend ko sa bike group ko ay nakatim pa ako ng toxicity kasi matigas daw ang ulo ko. Hindi kasi sila nagtitiwala sa kakayahan ko na ako ay nakapag part-time sa Technologia Factory at ginawa ng remedyo at na-survive ko pa ng padyak ng bike pauwi. Salamat kay Aki Sensei sa pag-alok niya ng sundo at sinabi ko na kaya ko pa mag-proceed ng bike. Hindi pa natatapos ang rough roads ay muling nagbabalik ako sa ukakang daan ng Baliwag, Bulacan. Pero hindi na napupuruhan ang mga sirang exterior wheel ko since takbong banayad ang ginagawa ko at takbong 12 lang. Nagsasagawa ako na may ilang ulit na stop recovery since takot na tubig ang tito nyo. Nakapagtala ang pabalik ko ng Taytay Rizal, one shot mula La Paz, Tarlac. Petsa, June 4, 2026. Ng 166 and 28 hundredths total distance. 223 meters lang na elevation gains. And 22 and 10 hundredths na lang kilometer per hour average speed due to maulan, sira-sirang kalsada, sira-sira na bike, at nagpapatila ng ulan. 7 hours and a half total moving time, 7 hours and a half also total recovery time, and 15 hours total time for this day of bike ride expedition. Na-unlock ang map diagram ng bike mileage ko sa Stats Hunters, ang Tarlac City at Cabanatuan City, Nueva Ecija. Maraming salamat sa panonood. Mag-iingat ang lahat at sa uulitin.